Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 861. Mula ngayon pasulong tuwing ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Si G at Ginang Woods, pati na rin ang kanilang pamilya, ay dumating sa aming hotel. Malaya ito. Panipi. Ang may-ari ng hotel ay ngumiti ng blandly at inihayag ang mga pakinabang. Wow! Kamangha-manghang iyon. Mahal, maaari tayong pumunta dito madalas upang kumain. Lahat ng libre. Panipi. Halos hindi maitago ni Fiona ang kanyang kasiyahan na siya ay praktikal. Sumigaw sa tainga ni Andrew. Ang mukha ni Andrew ay bumagsak bilang kapalit. Pupunta ka ba talaga? Hindi okay kung dumating ka minsan, ngunit kung madalas mong gawin. Hindi ka ba napahiya? Bukod dito, ang pera na. Siyam na dakilang mga Diyos ng digmaan ang nagbigay kay Selena ngayon ay mayroon na. Siyam na bilyong box kasama ang natitirang ibinigay ng iba, kukuha tayo. Halos 10 bilyon, di ba? Marami kaming pera ngayon, ikaw. Hindi kayang magbayad para sa isang pagkain. Panipi. Pagkatapos lamang ay tinamaan ng pagsasakatuparan si Fiona na siya at ang kanyang pamilya. Sa katunayan, sapat na ang mayaman ngayon. Hindi na kailangang kunin. Bentahin ng tulad ng isang perk. Gayunpaman, iginulong niya ang kanyang mga mata kay Andrew at binigkas. Ano ang alam mo? Ito ay kumakatawan sa katayuan ng aming pamilya at larawan sa lungsod na ito. Kahit na para sa mga taong katulad ni James Drake, kailan dumating siya rito upang magkaroon ng pagkain, kailangan niyang magbayad. Ang mga Drakes ay hindi ordinaryong tao, sila ay isang tao na maaaring gumamit lamang ang kanilang katayuan at reputasyon upang makakuha ng anumang nais nila. Ito ay hindi tungkol sa pera ngayon, lahat ito ay tungkol sa aming katayuan at reputasyon. Panipi. Nagbigay si Andrew ng ilang mga saloobin sa bagay na ito at sa wakas, siya bobbed ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang kasunduan. Ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, sige, lahat, mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Sana nasiyahan ka sa aming serbisyo. Panipi. Tinapos ng may-ari ng hotel ang kaguluhan sa A. Kasiya siyang pagtatapos, dahil napakaraming tao sa pamamasyal platform, ang mga A-list na kilalang tao pati na rin ang ilang ordinaryong. Ang mga negosyante, alam na hindi sila kwalipikado na umupo doon. Sa makatuwid, sinasadya nilang pumunta sa mga pribadong silid ng kaunti. Sahig sa ibaba, sa kabilang banda, umupo sina Fane at Selena sa isang mesa kasama ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Come on! Uminom tayo. Dapat ay mayroon tayong ilang mga baso. Ngayon, panipi. Tumayo si Fernando mula sa kanyang upuan at maliwanag na pinukaw. Ilang baso pa? Iilan lang. Kailangan nating kahit papaano. Walang laman ang ilang mga bote. Panipi. Si Lana ay nanunukso sa isang malawak at galak na green na nakaplaster sa kanya mukha. Sa sandaling ito, sa kabaligtaran ng bubong ng ang 6 na bituin na hotel, si Cecilia at ang iba pa ay nagagalit na ang kanilang. Ang mga mukha ay madilim tulad ng karbon, ang sama ng loob ay lumaki sa loob nila. Tulad ng isang nakamamatay na tumor. Hindi sila tanga. Ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay nasa lahat. Sa kabilang panig, at ang mga nagsabi sa kanila na gagawin nila. Bumalik pagkatapos ipadala ang kanilang mga pagpapala at regalo kay Fane. Ay hindi na babalik pa. Tiyak na wala sa kanila. Babalik sa kasal ni Cecilia maliban kung ang kanilang talino ay walang iba kundi puno ng damo. Tatay, ano ang dapat nating gawin? Marami kaming ginugol sa lahat. Ang pagkain at alak. Ang bawat talahan na yan dito ay nagkakahalaga ng hanggang 800,000 mga box. Panipi. Hinawakan ni Kelly ang kanyang ulo at tiningnan ang mga walang laman na mesa at mga upuan sa likuran niya, ang kanyang puso ay lumubog sa pinakamalalim. Siya ay hindi nagsasalita. Ang lahat ay inihanda ng mabuti upang magsilbi hanggang sa libo-libong mga panauhin. Lahat ng pagkain at alkohol ay mayroon na. Handa. Imposibleng bumalik ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Ang tamang tanong ay dapat kung ano. Iba pa magagawa natin. Panipi. Ang pinuno ng pamilyang ginto ay nanginginig sa galit, galit ang galit. Sa kanya tulad ng pagsakay. Nakasulyap siya sa Kelly at Cecilia. Ito ay lahat ng iyong kasalanan. Pareho kayong. Bakit mo kailangang piliin ang parehong araw kasama si Selena? Tingnan kung ano ang nagdala sa amin sa huli. Walang laman na bulwagan. Panipi. Nagagalit siya at nag-stomp kaagad pagkatapos niyang matapos ang kanyang huli. Pangungusap.
Pagkatapos ay sumigaw ulit siya, pumunta at tanungin ang mga mang-aawit, cameraman, at kung sino man ang darating upang kumain. Babalik kami. Kaagad pagkatapos ng pagkain. Panipi. Kabanata 862. Si Cecilia ay naging galit na mas naisip niya tungkol dito, ngunit siya wala ring magagawa tungkol dito. Maaari lang siyang clench ang kanyang mga ngipin at aliwin ang kanyang sarili sa kaalaman na mamamatay na si Fane sa lalong madaling panahon. He was probably going to explode to death at any time. She needed to see how he died. Lamang, natapos na nila ang kanilang pagkain, at si Fane at ang iba sa kabaligtaran ay mabilis na natapos din. Ang paghusga mula sa malaking screen, asides mula sa bahagyang ang pamumula sa kanyang pisngi mula sa pag-inom ng maraming alak, ginawa niya. Mukhang hindi nagkakaroon ng iba pang masamang reaksyon. Kakaiba, hindi ba nila sinabi na mamamatay siya ngayon? Ito ay late na ng hapon. Hindi man niya ipinapakita ang pinakit na sintomas. Ano sa mundo ang ginagawa ni Ivan? Nagsinungaling ba siya? Sa akin. Panipi. Sumimangot si Cecilia, nag-iisip sa bagay na ito. Naisip niya ito. Pagkatapos ay tahimik siyang gumapang sa gilid. At tinawag na Ivan. Si Ivan, Ken, at ang iba pa ay naghihintay na bumagsak si Fane. Patay din sa sahig upang makita ang paningin ng kanyang bulok katawan. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi nila nakita kung ano ang kanilang dumating dito para sa. Dahil doon, uminom sila ng kaunting pag-ikot ng alkohol. Si Fane ay tunay na bituin ng buong lungsod ngayon, at ito ginawa silang lubos na hindi nagsasalita. Hindi nila siya hintayin upang ihulog ang patay sa harap ng lahat. Lalo na ngayon, kapag si Fane ay may maraming pera at kahit na binili ang puso ng kailaliman para kay Selena. Tila iyon. Ang kanilang relasyon ay lalakas lamang. Samantala, si Fiona ay lahat ng ngiti sa buong araw. Ito ay maliwanag na siya ay lumalaki mas masaya at kontento sa kanya. Manugang na lalaki. Mayroong napakaliit na pagkakataon para sa panghihimasok. Maliban kung namatay si Fane o nasira ang dalawa. Sina Fiona, Ben, Andrew, at lahat ay kinasusuklaman si Fane. Bago noong siya ay isang magandang parawala. Naisip nila na mayroon pa ring paraan upang kumbansihin si Selena na magpakasal batang master mula sa isang mayamang pamilya. Ngayon bagaman sa kanilang reputasyon ay bolstered, si Fane ay hindi. Mas mahaba ang isang mahusay na walang anak na lalaki. Instead, he was the eksklusibong doktor ng siyam na Diyos ng digmaan. Ito ay isang posisyon na ang lahat ay iginagalang at humanga. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na si Fane ay hindi isang Diyos ng digmaan o isang hari ng digmaan, ang kanyang posisyon ay bahagyang mas mataas kaysa sa ang mga iginagalang militante. Ngayon ang tanging pag-asa na mayroon sila ay para sa laso na magtrabaho. Mabilis sa Fane para sa kanya na mamatay sa harap ng kanilang mga mata. Hindi nila inisip na tatawagan ni Cecilia si Ivan dito. Sandali, inscan niya ang kanyang paligid. Pagkatapos ay lumakad siya sa isang walang laman. Sulok bago kunin ang tawag. Oo, pinsan. Mayroon bang may mali? Panipi. May mali ba? Idiot. Syempre, meron. Panipi. Ang dibdib ni Cecilia ay marahas na bumagsak sa galit. Hindi ba at? Sinabi ng matandang lalaki na pupunta ka para sa tanghalian pagkatapos. Ipinapakita ang iyong mga regalo sa kasal ni Selena. Siya snap. Mahusay. Ang mga negosyante at James Drake ay hindi narito kahit na wala kayong mga tao. Ikaw ang aking pamilya, ngunit hindi isa sa inyo ang nanatili sa aking kasal. Nakakahiya. Panipi. Habang nagsalita si Cecilia, naramdaman niya na labis na nagdusa siya ngayon. Nagbabanta ang luha na lumusot sa kanyang mga mata, at ang kanyang boses naging kulubot. Pinsan, makikita mo ito para sa iyong sarili. Ang siyam na dakilang Diyos ng narito ang digmaan. Paano tayo maiiwan? Bukod, hindi mo alam na mahal ng matanda ang kanyang reputasyon. Umiinom siya. Ang mga Diyos ng digmaan ngayon. Ito ay isang bagay ng reputasyon para sa siya. Bakit kanya iisipin ngayon? Panipi. Kabanata 863. Nag-flash si Ivan ng mapait na ngiti. Wala kaming pagpipilian. WHO. Alam na si Fane ay kukuha ng isang pagkabansot na tulad nito, pagkuha ng siyam mga Diyos ng digmaan na darating para sa kanyang kasal. Panipi. Naisip ni Cecilia ng ilang sandali, tinanong niya, kaya ikaw? Sinasabi na ang 8 iba pang mga Diyos ng digmaan ay nasa lahat. Kasal dahil nais nilang mapalakas ang kanyang reputasyon. Wala sila rito dahil gusto nilang makita si Lana. Panipi.
Si Ivan ay hindi nagsalita sandali. Siyempre, kaya nila. Nakita siya sa anumang oras na gusto nila. Bakit sila? Piliin ngayon, sa lahat ng araw. Narito sila dahil sa Fane. Panipi. Ngunit kung paano alam ng isang mahusay na walang para sa Fane. Mga tao, walang paraan na naisave niya ang lahat ng kanilang buhay bago, sa karagdagan sa Lonas. Panipi. Tumusok si Cecilia. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang mga Diyos ng digmaan ay magmumula sa malayo para sa kapakanan ni Fane. Reputasyon lamang na dumalo sa kanyang kasal at Selena. That man isn't a good for nothing. Bukod, tama ka. Ang kuko, sa kanyang mga kasanayang medikal, siya ay naging itinalaga. Doktor para sa mga Diyos ng digmaan. Tumulong si Fane upang pagalingin sila. Kapag nagpapanatili sila ng mga pinsala, iyon ang dahilan kung bakit sila napunta rito. Para sa kanyang kasal, nagmamadali sila sa sandaling alam nila na siya ay nagkakaroon ng kasal. Panipi. Ivan did not know whether to laugh or cry. F*** that. B** starred. Talagang pinamamahalaang niya na gumawa ng isang magandang trabaho na itinatago sa kanya. Pagkakakilanlan, hindi nakakagulat na mayroon siyang pera upang bilhin ang puso ng ang kailaliman. Sa kanyang katayuan, marahil ay wala na siya. Natanggap ang kanyang bonus pagkatapos niyang bumalik. Panipi. Wala akong pakialam. Gusto ko lang siyang makita na mamatay siya. Hindi mo ba sinabi iyon? Ang kasintahan mo, pinapakain siya ni Zina ng lason. Bakit hindi siya? Ipinapakita ang kaunting mga sintomas hanggang ngayon. Kumuha ako. Walang tiyaga. Bakit hindi pa siya patay? Panipi. Galit na galit si Cecilia kaya sinaksak niya ang kanyang paa. Siya. Tiningnan ng malaking screen sa tapat ng kanyang hotel sa Fane at si Selena na umiinom kasama ang mga Diyos ng digmaan at matandang lalaki na si Taylor. Ang kanyang lalamunan ay nahuhumaling. Hindi ko rin alam. Jeez, ilang araw na akong nakita. Nakaraan. Sinabi niya sa akin na siya ay labis na hindi malusog. Ay. Hindi alam kung bakit nakatayo pa siya doon at umiinom ng alak bilang. Kahit na siya ay perpektong maayos. Lohikal na nagsasalita, kahit na siya hindi mamamatay anumang oras sa lalong madaling panahon, hindi siya dapat uminom ng labis na masayang. Panipi. Habang nagsalita si Ivan sa telepono, naghila siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Labis siyang nagdududa. Inisip ito ni Cecilia. Baka nagsinungaling ka ni Zina. Aniya. Ang mga babaeng katulad niya ay palaging hanggang sa walang kabutihan. Kasama lang siya. Ikaw dahil gusto niya ang iyong pera. Hindi ka dapat maniwala. Isang taong katulad niya. Panipi. Si Ivan ay kumuha ng isang mahabang pagdrag mula sa kanyang sigarilyo, nakatingin kay Zina na umiinom sa isang mesa. Pagkatapos ay umiling-iling siya. I don't. Isipin mo ito. Wala siyang dahilan upang magsinungaling sa akin tungkol dito. Bukod sa kinamumuhian niya si Fane ng labis na gusto niya siyang patay sa lalong madaling panahon. Posible, siya ay may perpektong pagkakataon upang lason si Fane habang siya ay kasama si Ben. Walang paraan na nagsinungaling siya sa akin tungkol dito. Panipi. Matapos siyang manatiling tahimik ng ilang segundo, gumawa siya ng guess. Siguro ito ang magiging huling hooray niya. Dapat ito. Nangyayari anumang oras sa lalong madaling panahon. Maghintay tayo ng kaunti. Ito ang huli niya. Araw. Ito marahil ang kalmado bago ang bagyo. Panipi. Sige. Huwag mo akong bigan. Panipi. Naghang up si Cecilia, humahagulgol. Naglakad si Ivan sa tabi ni Zina matapos ang tawag. Zina. Sigurado ka bang uminom si Fane ng lason na iyon? Malumanay na tanong niya. Siyempre. Nakita ko siyang inumin ito ng sarili kong dalawang mata. Paano? Maraming beses na tatanungin mo ako tungkol dito. Panipi. Si Zina ay hindi nagsalita sandali. Naramdaman niya na ginawa ni Ivan. Hindi magtiwala sa kanya. Kabanata 864. Inaliw ni Ivan si Zina nang makita niya siyang nagagalit. Ito ay, hindi naniniwala sa iyo ngunit bakit ang taong ito ay tila maging sa napakagandang hugis. Panipi. Sumimangot din si Zina. Hindi ba siya napakahusay na medikal kasanayan? Hindi ba sinabi ni Ethan Hayes na kailangan niyang kumonsulta kay Fane? Sa ilang mga bagay din. Mahinahon na sinabi ni Fane na ito ay isang excuse ngunit hindi ko akalain na ang doktor na nagtatrabaho sa himala. Si Ethan Hayes ay nagsisinungaling tungkol sa mga bagay. Tumahimik si Zina dati. Patuloy na pagsasalita. Posible bang ang taong ito ay mayroon talaga magandang medikal na kasanayan, kaya tinanggal niya ang lason mula sa kanya? Katawan. Panipi. Nagulat din si Ivan nang marinig niya ito.
Oo, paano kung ginawa talaga ito ni Fane? Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang normal na doktor at ay talagang malakas na kasanayan sa medikal. Kung hindi, paano siya magiging isa upang tretuhin ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon umiling-iling si Ivan. Hindi sa palagay ko. Posible. Tinanong ko si Ken at ang iba pa tungkol sa lason na ito. Ang lason ay nagtatago sa dugo at hindi matuklasan sa ang simula. Bukod doon, walang halata. Mga sintomas. Matapos ang halos 10 araw, kapag ang lason ay pumasok sa kanyang buto ng utak at maipamahagi sa kanyang buong katawan, walang lunas para sa kanya noon. Panipi. Paano ito posible? Paano ang tungkol sa antidote mula sa taong gumawa ng lason na ito? Naramdaman ni Zina na ito ay lubos. Nakakatakot nang marinig niya ito. Ang kakaibang lason na ito na si Ken. Natagpuan talaga ang nakakatakot. Tumango si Ivan. Kung natuklasan niya na siya ay nalason sa panahon. Ang unang 10 araw, ang lason ay maaari pa ring pagalingin sa antidote. Gayunpaman, magkakaroon ng mga epekto kahit na siya cured, baka maparalisa pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ang lason na ito ay nakakatakot talaga. Tumahimik sandali si Ivan bago siya magpatuloy. Nagsasalita. Gayunpaman, hindi gagana ang antidote. 20 araw. Walang lunas sa lason na ito. Panipi. Si Zina ay tahimik sandali matapos niyang marinig ang sinabi ni Ivan. Posible bang natuklasan ni Fane ang 20-20-20? O 10 araw na ang nakakaraan kaya pinamamahalaan niya ang pag-detox ng kanyang sarili? Panipi. Kinuha ni Ivan ang kanyang ngipin. Imposible, paano posible iyon? Ginawa. Nakalimutan mo na hindi siya komportable nang makita namin siya sa ang kanyang bahay ilang araw na ang nakakaraan. Bukod doon, hindi niya alam. Bakit hindi siya maganda ang pakiramdam? Nangangahulugan ito na wala siya. Natuklasan ang problema ilang araw na ang nakakaraan kaya tiyak na siya mamatay sa oras na ito. Panipi. Kung iyon ang kaso, maghintay tayo. Maghintay pa tayo para sa ilan pa oras, maaari tayong maging masyadong walang tiyaga. Tumingin si Zina sa oras. Kung hindi siya sumuko sa lason ngayong hapon, gusto niya ngayong gabi. Haha, tama iyon. Tumawa si Ivan at ibinuhos ang 2 baso ng alak. Ipinasa niya ang isa sa baso kay Zina. Halika, sanggol, gumawa tayo ng pre-celebration. Kahit na wala akong ideya kung kailan, ngunit ang taong ito ay tiyak na mamamatay ngayon. Panipi. Ang eksena na inaasahan ni Ken at Ivan ay hindi nangyari sa lahat. Kahit na sa oras ng gabi sa gabi, walang nakakita sa eksena ng namamatay si Fane pagkatapos umalis ang lahat. Si Fane at ang iba pa ay nagdala ng 9 na dakilang Diyos ng digmaan sa Taylor Family Mansion. Nag-ayos din sila. Tirahan para sa lahat ng mga dakilang Diyos. Marami sa mga Diyos ng digmaan ang nagbabalak na manatili sa Taylor. Pamilya ng 2 hanggang 3 araw. Ito ay natural na gumawa ng iba pa. Ang mga makapangyarihang tao ay naiinggit sa pamilyang Taylor. Matapos tamasahin ang kanilang sarili sa loob ng 2 araw sa gitna. Lalawigan, 8 sa mga dakilang Diyos ang umalis sa gitnang lalawigan. Kasama ang kanilang mga pamilya. Pagkaraan ng 2 araw, buhay pa si Fane at mas mahusay na nabubuhay. Buhay kaysa sa iba pa. Nagdulot ito kay Ivan, Ken at ang natitira sa pakiramdam na lulumbay. Kabanata 865. Ang pangkat ng 4 na binubuo ng Ken, Ivan, Zina, at Neil. Natipon muli. Ano talaga ang nagkamali? 2 araw na ito mula nang araw ay dapat siyang mamatay. Naniniwala ako na nakita ni Zina si Fane na kumonsumo ng lason gamit ang kanyang sariling mga mata. Tumingin si Ivan kay Ken. Pagkatapos niyang magsalita, "Batang Master Ken, nagsinungaling ka ba? Iba, alinman ang lason ay walang mga epekto o ito nag-expire. Kung hindi, ang Fane ay hindi lamang magkakaroon ng mga sintomas. Pagkahilo at kahinaan. Panipi. Nagsimula rin si Ken na nagtataka kung may mali. Kasama ang kanyang lason matapos magsalita si Ivan. Sinabi niya na may nakasimangot sa kanya. Mukha, posible ba ito? Gumastos ako ng maraming pera upang bilhin ang lason. Panipi. Sabi ni Neil na may mapait na ngiti. Hindi mahalaga kung sino. Responsibilidad ito at kung ano ang nagkamali. Ang mga iyon ay hindi mahalaga ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Fane ay pa rin. Buhay at imposible para kay Ken at ako ay makakuha ng puso ni Selena. Kaya, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Panipi. Hindi mapigilan ni Ken ngunit ngumiti ng mapait. Bumantong hininga, ang tanging bagay. Sulit na maging masaya tungkol sa ang 4 na makapangyarihang angkan.
Kasama ang pamilyang Wilson, Eagle Clan, at iba pa. Nakakasakit sa isang tao na malakas. Pinatay din si Michael Wilson. At mayroon kaming isang mas kaunting kalaban. Panipi. Napangiti si Neil. Siya, haha, ang matabang lalaki na iyon. Siya ay labis. Taba, at wala siyang pag-asa kahit patay na si Fane. Siya na. Ang pagnanasa sa kung ano ang hindi niya karapat-dapat. Ang mga may pag-asa na tao ay ako at Batang Master Ken. Panipi. Naisip ko ito at pinakamahusay na kung gumamit kami ng mga mamamatay tao. Nabigo ang nakaraang mamamatay tao dahil ang babaeng iyon. Walang ingat. Sa oras na ito, gumamit ng mas maraming mga mamamatay tao lalo na sa mga nasa tuktok ng listahan. Naniniwala ako na ito ay trabaho. Nanatiling tahimik si Ivan bago magpatuloy. Ito. Hindi ba magiging isang isyo kung gumamit tayo ng maraming tao? Panipi. Ito ay tila ang tanging pagpipilian ngayon. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito nangangailangan ng isang malaking halaga ng pera. Imposibleng mag-open ng ilang mga masters mula sa listahan ng killer ng Southwest District. Nang walang kahit 5 o 6 na bilyon. Napangiti si Neil. Kinurot ni Ken ang kanyang mga kamay sa mga kamao, hinaplos ang kanyang ngipin, at sinabi. Galit, paano kung may 2 bilyon bawat isa? Ito ay ang huling pagkakataon na mayroon tayo. Imposibleng para kay Fiona at ang iba upang makakuha ng Selena upang mag-file para sa diborsyo. Ang tanging pagkakataon namin ay naiwan na ngayon ay upang patayin si Fane. Panipi. Sige, lihim kong ililipat ang pondo ng kumpanya sa aking ang account pagkatapos ay maaari akong magkaroon ng 2 bilyon. Ivan ay tahimik para sa isang maikling sandali bago tumango. Tumingin siya. Neil kasama si Ken. Si Neil ay nakasuot ng maasim na mukha. Guys, hindi ito isang maliit na halaga ng pera. Paano ang tungkol dito? Maaari akong humiram ng pera. Marami sa aking mga kaibigan. Mayroon akong pera sa akin ngayon at tingnan natin kung makakagawa ako ng 2 bilyon sa loob ng susunod na 3 araw. Panipi. Sige, nakatakda kami noon. Pagkaraan ng 3 araw, lumapit tayo. Dito na may 2 bilyon bawat isa upang gumawa ng para sa 6 na bilyon. Bago makipag-ugnay sa mga assassins. Sa oras na ito ay gawin o hatiin ito ng pagkakataon para sa amin. Tumayo si Ken, huminga, at sinabi. Matatag. Lahat ay umalis pagkatapos nilang maglakad palabas ng pintuan. Nagpunta sina Ivan at Zina sa isang villa na binili ni Ivan para kay Zina. Kapag matagumpay siyang nag-drug Fane. Inisip ito ni Ivan at sinabing, Zina, sa palagay ko tayo. Dapat ibenta muna ang villa na ito. Kailangan ko ng pera ngayon at ito. Maaaring ibenta ang villa ng 50 milyon. Sa perang iyon, kaya natin gumawa ng 2 bilyon at kumuha ng isang tao na pumatay kay Fane. Panipi. Kabanata 866. Bagaman maraming benepisyo si Zina mula kay Ivan, tulad ng branded bags at cosmetics, ngunit ang bagay na gumawa sa kanya. Ang ecstatic na ito ay binili ni Villa Ivan para sa kanya ng ilang araw na ang nakakaraan. Ang villa na ito ay nagkakahalaga kay Ivan ng higit sa 50 milyon at ang kanyang pangalan ay nakasulat bilang may-ari. Kinakatawan nito ang totoong damdamin ni Ivan. Para sa kanya at ang pag-aari ay pag-aari sa kanya. Ginawa ito sa kanya. Umaasa sa hinaharap. Sa ngayon, hiniling siya ni Ivan na ibenta ang villa at ginawa ito. Ang kanyang hindi nasisiyahan. Nagdilim ang mukha ni Zina at sumagot siya, binili mo lang ito. Villa para sa akin ilang araw na ang nakakaraan at ngayon hinihiling mo sa akin na magbenta. Ito sa isang murang rate. Sinabi mo dati na lilipat ka. Pero mula sa iyong kumpanya, huwag ibenta ang bahay na ito. Panipi. Agad siyang inaliw ni Ivan. Zina, iniisip ko, ang aming kinabukasan dito. Isipin ito, si Fane ang aming hadlang. Naglakad si Selena kung nasaan siya ngayon dahil kay Fane. Tulong. Ngayon, hindi lamang siya bumalik sa pamilyang Taylor. Sinabi pa ng matandang guro na magtatayo siya ng bago kumpanya at humirang kay Selena bilang person in charge tungkol dito. Bagong kumpanya. Si Ivan ay kinurot ang kanyang mga kamay sa mga kamao at patuloy na nagsasalita. Galit na galit. Kahapon nang uminom kami, ang luma. Sinabi ni Master na mamuhunan siya ng 3 bilyon bilang ang pagpopondo ng reserba ng kumpanya at si Selena ay papasok. Singil ng lahat, ang kumpanyang ito ay halos kapareho ng ang kasalukuyang pangkat ng Taylor. Panipi. Sobrang pera. Sumimangot si Zina nang marinig niya ito. Ito. Tila ang matandang master na si Taylor ay humirang kay Selena sa isang mahalagang posisyon. Oo,
Kung magpapatuloy ito, nag-aalala ako na lalaban si Selena. Para sa mga pag-aari ng pamilyang Taylor sa amin sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Cecilia ay nagpakasal na at hindi siya may talento sa aspeto ng negosyo. Ang Cecilia ay hindi isang katunggali. Sa akin, gayunpaman, naiiba si Selena. Si Selena ay isang napakamay kakayahang tao. Sinubukan kong mahirap makuha ang kontrol ng lahat ng Taylor. Ang mga pag-aari ng pamilya at ang dating master ay talagang nais magsimula ng isang bagong kumpanya para sa Selena. Kung ginagawa ng kumpanya ni Selena, well sa hinaharap, ang kanyang posisyon sa pamilyang Taylor ay tiyak na magbago. Panipi. Si Ivan ay lalong lumalakas na nag-aalala habang iniisip niya ito. Siya tumingin kay Zina at sineseryoso. Zina, ang Taylor Group. Kabilang sa amin, ang Taylors, at nais kong magmana ng lahat. Kahit na hindi ko magmana ang lahat, nais kong makakuha ng kahit papaano. 70% nito. Paano ito makakapasok sa mga kamay ni Selena? Sa oras na ito. Sa paligid, kailangan mong tulungan ako dito. Panipi. Naisip ito ni Zina at nag-aatubili pa rin. Sabi niya. Isang nakasimangot sa kanyang mukha. Ivan, nais kong tulungan ka ngunit binili mo lang ang villa na ito. Kakailanganin nating ibaba ang presyo kung ibebenta natin ito ng madali. Kung iyon ang kaso, hindi ba tayo mawawala ng pera? Bukod doon, dahil ikaw nag-iiba na ng pera mula sa kumpanya, anong pagkakaiba? Ang 50 milyon pa, gagawa. Bakit hindi ka direkta? Ilipat ang 200 milyon. Panipi. Hindi nagsalita si Ivan tungkol sa sinabi ni Zina. Ang old master ay kinuha na ang 3 bilyon upang magsimula ng isang kumpanya ng sangay. At hayaang gawin ni Selena ang nais niya. Iniwan ako nito. Hindi gaanong pera. Bukod doon, kailangan pa rin ng kumpanya. Upang mapatakbo, hindi ko madaling matuklasan kung lilipat lang ako. 150 milyon ngunit madali akong makagawa. Kung direktang ililipat ko ang 200 milyon mula sa kumpanya. Panipi. Nag-aatubili si Zina nang isipin niya kung paano ang villa ay orihinal na kanya. Sinabi niya na may hinabol na mga labi, ngunit ano? Ang pagpatay ba kay Fane ay may kinalaman sa pagkuha ng iyong pamana? Panipi. Parehong tiyak na nauugnay. Si Fane ay kasalukuyang itinuturing na A. Napakamarangal at mataas na nakaposisyon na tao. Lahat ng siyam na dakilang Diyos ng ang digmaan ay nagpadala sa kanya ng mga regalo nang malaman nila na nakakakuha siya. May asawa. Sa palagay mo ba ay hindi ang iba pang mga negosyante? Nais mo bang makipagtulungan kay Selena pagkatapos na magsimula siya ng isang kumpanya? Maraming mga negosyante ang susubukan ang kanilang makakaya upang makatrabaho si Selena. Para lamang makapasok sa magagandang libro ni Fane at bigyan ang mukha ni Fane. Panipi. Agad na ipinaliwanag ni Ivan. Kung iyon ang kaso, si Selena. Ang kumpanya ay makakakuha lamang ng mas mahusay at mas malaki. Pagkatapos nito, ang luma. Ang master ay lalong magagawang nasiyahan sa kanyang mga kakayahan. Paano? Maraming mana sa palagay mo makukuha natin. Gayunpaman, kung Fane namatay, ang iba ay hindi bibigyan ng mga oportunidad si Selena. Dahil sa Fane. Bukod doon, baka ma-dispirited siya. Dahil sa kanyang kamatayan. Kung nag-asawa siya ng ibang tao, ang mga pag-aari ng pamilya ng Taylor ay magiging atin. Panipi. Kabanata 867. Naunawaan din ni Zina ang sitwasyon dito. Naisip niya. Ito at tumango. Sige, mahal, samasang-ayon ako na tulungan ka. Gayunpaman. Kailangan mong ipangako sa akin na bibilhin mo ang 2 villa na tulad nito. Matapos mong minana ang mga pag-aari ng pamilyang Taylor. Panipi. Oo naman, anuman ang pag-aari ko ay sa iyo noon at kami ay magiging isang pamilya. Wala itong bibilhin na 2 bahay. Ikaw. Ngumiti si Ivan. Sa sandaling ito, ang mga larawan ni Fane at ang siyam na dakilang Diyos ng kumalat ang digmaan sa publiko. Ngayon alam ng lahat na doon ay isang tao sa gitnang lalawigan na maaaring magtipon ng lahat ng siyam. Mahusay na mga Diyos ng digmaan upang magkaroon ng isang pagkain na magkasama at ito lamang. Sanhi ng isang pukawin sa ibang mga lungsod. Ito ang unang pagkakataon. Isang bagay na tulad nito ay nangyari. Gayunpaman, nababagabag si Fane sa nangyari sa mag-asawang ito. Nang mga araw, maraming tao ang lumapit sa kanya, humihingi ng paggamot. Mayroong ilang mga pangkaraniwang sakit at ang mga taong ito ay dumating pa rin sa paggamot. Hindi siya nagsasalita tungkol sa sitwasyon at nagtaka kung gaano karaming oras ang gagawin niya. Kailangang gumastos sa paggamot sa mga taong ito.
Sa kabutihang palad ang kanyang mga magagandang bodyguard ay tumigil sa mga taong ito sa pagpasok at hindi pinayagan silang pumasok. Sino ang nakakaalam kung ano mangyayari kung ang mga taong ito ay pumasok? Sa wakas natanto ni Fane kung gaano ito nakakatakot para sa sosyal ng isang tao. Katayuan na itataas ng kaunti. Sa kabutihang palad walang nakakaalam na siya ay ang kataas-taasang mandirigma, kung hindi, ang kanyang frame ng pintuan ay maaaring lamang break mula sa bilang ng mga taong dumating upang bisitahin siya. Sa huli, ang bilang ng mga bisita ay nabawasan pagkatapos ng Fane naglagay ng isang walang entry sign sa pasukan. Gayunpaman, marami pa rin ang tumanggi na sumuko at nais na humingi ng Fane para sa paggamot. Sumuko lang sila pagkatapos nag-set up si Fane ng isa pang tanda na nagsabing 100 milyong bucks bawat paggamot. Kahit na noon, mayroon pa ring ilang mga mayamang negosyante na darating na humihingi ng tulong sa Fane kapag nakatagpo sila. Ang mga sakit na mahirap gamutin. Hindi tinanggihan ni Fane ang gayong pagkakataon na kikitain siya 100 milyon sa pamamagitan lamang ng paggamot sa isang tao. Pagkatapos ng lahat, siya medyo libre at ito ay madaling pera. Matapos madaling gamutin ni Fane ang cancer ng 2 hanggang 3. Ang mga tao, ang kanyang katanyagan ay tumaas ng hindi kapani-paniwala at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay kumalat sa maraming lugar. Tulad ng hinulaang ni Ivan at Old Master Taylor. Ang negosyo ni Selena ay maayos na nabuo pagkatapos ng pag-stirring ng lungsod. Kasal. Galit si Ivan ng ang maliit na pabrika na nakipagtulungan. Kasama ang kanyang mga kumpanya para sa outsourcing production talaga. Binago ang mga diskarte at nagtatrabaho sa Selena sa halip. Sa wakas, 12 sa mga mamamatay tao sa distrito ng Timog Kanluran. Unti-unting dumating ang listahan ng killer sa gitnang lalawigan. Kabanata 868. Sa wakas, 12 nakakatakot na mamamatay tao ang natipon sa isang walang laman na lupain. Sa labas ng lungsod, nagpunta rin sina Ken, Neil, Ivan, at ang iba pa. Over. Haha, nakatingin ka ba sa amin? Isang matandang lalaki ang sumulyap sa mga pumatay sa paligid nila at nagsimulang tumawa ng malamig. WHO. Sinusubukan ba kayong pumatay? Kahit na ako, ang pangalawa sa pumatay. Listahan, hindi ito magagawa. Bakit kailangan mong makakuha ng napakaraming tao? Dito, ginamit mo pa ang pumatay na una sa pumatay. Listahan. Panipi. Halatang naramdaman nila na ang mga tao sa harap nila ay masyadong sa tuktok. Pinatay nila ang maraming tao at ilansa. Ang mga ito ay tunay na masters. Gayunpaman, sa karamihan ng oras, ang mga ito nag-iisa ang nag-iisa at ito ang unang pagkakataon na napakarami. Ang mga mahahalagang mamamatay tao mula sa listahan ng pumatay ay natipon sa parehong lugar. Ang taong gaganapin sa 3 lugar ay nagsimulang ngumiti din. Malamig. Oo, nagtataka din ako kung bakit kailangan mo ng maraming masters. Dito, haha, kasama nating lahat, hindi ito magiging problema para sa amin upang patayin ang isang master na kasing lakas ng 7 o 8 bituin. Hari ng digmaan, di ba? Panipi. Oo, kinakailangan ba talaga ito? Napangiti din ang isang babae. Maaari. Hindi ba natin pinapatay ang isang tao ngunit isang pangkat ng mga tao? Iyon ay magkakaroon ng kahulugan. Panipi. Ngumiti si Ivan ng mapait bago sabihin. Lahat, mangyaring kalmado. Pababa. Sa oras na ito, hinihiling namin kayong lahat na pumatay lamang ng isa. Tao. Paano natin ito mailalagay? Ang taong ito ay talagang malakas. Ang mga kasanayan sa labanan at kahit na may 12 mga bodyguard sa kanyang bahay. Gayunpaman, ang taong ito ay lubos na tiwala at hindi kailanman nagdadala ng anuman sa mga bodyguard sa tuwing umalis siya sa bahay. Kaya, ikaw, hindi kailangang mag-alala ang mga guys tungkol sa kanyang mga bodyguard. Panipi. Sinabi rin ni Ken, marami kaming ginugol na pera upang magamit ang marami sa iyo dahil natatakot kami na mabaygo. Kailangan nating gawin. Sigurado na magtagumpay tayo sa oras na ito. Kung nabigo tayo, alerto ito. Kaaway at sa sandaling nangyari iyon, magiging napakahirap na patayin ang lalaking iyon. Panipi. Young Master, itigil ang pagtalo sa paligid ng mga bushes. Bezer. Sabihin sa amin kung sino ang taong ito. Dapat siyang maging pinuno ng A. Clan o ilang makapangyarihang hari ng digmaan, tama ba ako? Ikaw lang. Sinabi na mayroon siyang 12 ng mga bodyguard. Kung mayroon siyang mga bodyguard. Ngunit hindi isang malaking bilang ng mga ito, siguradong hindi siya isang lipi. Master, ginagawa siyang isang hari ng digmaan na bumalik lamang mula sa larangan ng digmaan. Panipi.
Sa sandaling ito, ang taong may numero 1 sa ang listahan ng killer ng distrito ng Southwest ay nagsimulang ngumiti ng malamig. Sa akin, ang paggamit ng napakaraming tao dito ay upang gumawa ng isang malaking pagkabahala sa A. Menor de edad na isyo dahil medyo may tiwala ako sa aking sariling lakas. Paano ko kayo maiintindihan? Bilang isang halimbawa, hanggat ang taong hinihiling mo sa akin na pumatay ay hindi isang Diyos ng digmaan, wala nang ibang mahalaga. Panipi. Haha, kung iyon ang kaso, manggahas din akong sabihin ang parehong bagay. Ang matandang lalaki, pangalawa sa listahan ng pumatay, ay nagsimulang tumawa din. Malakas. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at din. Ganap na tiwala. Tiwala ako kapag naririnig ko ang sinasabi mo. Tumanggaw si Ivan sa kasiyahan matapos niyang marinig ang mga ito. Pagkatapos lamang ay nagsalita si Ken. Naniniwala ako na narinig mo ang tungkol sa ang taong ito ilang araw na ang nakakaraan. Wala siyang iba kundi si Fane. Ang manugang na nag-asawa sa pamilyang Taylor. Panipi. Ano? Ang mukha ng isang tao ay nagdilim nang marinig nila ito. Ito ba ay talagang Fane? Kung iyon ang kaso, talagang magiging nakakahirap. Ang taong ito ay isang taong maaaring magtipon ng lahat ng siyam. Mahusay na mga Diyos ng digmaan. Panipi. Siya ang eksklusibong doktor sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Hindi ko naramdaman na ito ay isang magandang bagay na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, siya nagambag ng maraming sa lahat sa katisiya. Panipi. Kabanata 869. Ang isa sa mga babaeng assassins ay sumimangot at nag-atubili. Naisip nila na hiniling silang pumatay ng kaunti. Malakas na hari ng digmaan. Kung iyon ang kaso, hindi siya magiging bilang pinipilit tungkol dito. Wala silang ideya na ang tatlong batang masters na ito humihiling sa kanila na patayin si Fane, ang taong nagdulot ng isang pukawin sa buong gitnang lalawigan at bansa. Bakit? Hindi pa kayo nakipaglaban sa kanya? Lahat kayo ba? Hindi kumpiyansa. Nagulat si Ken nang makita niya kung paano ito nagreaksyon ang mga tao. Sinulyapan niya ang matandang lalaki na pangalawa sa listahan ng pumatay. At sinabi, hindi mo ba sinabi na walang ibang magiging issue? Hanggat hindi ito Diyos ng digmaan. Bakit kayo kumikilos? Ito kapag naririnig mo na ito ay Fane. Panipi. Ang matandang lalaki ay nagsimulang ngumiti ng mapait. Kapatid, alam natin ito. Napakahusay ng kapangyarihan ng labanan ng tao. Gayunpaman, hindi siya Diyos ng digmaan o isang hari ng digmaan sa ating kaalaman, kaya't ako lamang ang magiging sapat na upang patayin siya. Sa sinabi nito, alam mo ba kung ano ako? Takot. Tumahimik ang matanda bago magpatuloy. Kung ito ang binata ay maaaring tipunin ng lahat ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan, ito nangangahulugang mayroon siyang napakahusay na relasyon sa kanila. Kami ay magiging sa malaking problema kung galit tayo sa mga Diyos ng digmaan sapagkat pinatay namin siya at kung nalaman nila na kami ang pumatay. Siya, panipi, maging ang tao sa unang lugar sa listahan ng pumatay ay tumanggo. Kasunduan. Hindi tayo ay hindi tiwala sa pagpatay dito. Guy, nag-aalala lang tayo tungkol sa mga kahihinatnan kung kailan tayo galit ang mga Diyos ng digmaan. Ang paglalagay ng iba pang mga kadahilanan, kahit na 2 o 3 sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan ang nagalit. At sinisiyasat ito, tiyak na mamamatay tayo. Panipi, si Ken, Ivan, at ang iba pa ay natanto kung ano ang nangyayari. Ang mga orihinal na malamig na dugo at walang takot na mga mamamatay tao ay nag-aalala dahil harapin ang puot ng maraming Diyos ng digmaan. Ay isang sakuna sa kanila. Hindi ka ba nag-aalala, ipinangako namin na hindi ka namin ibebenta. Guys out. Maaari nating manampo ito. Matapos manatiling tahimik para sa ilang oras, itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at tiyak na sinabi. Si Ken, sa kabilang banda, ay nagsabi, guys, kilalang kilala ka. Assassin sa Southwest District. Ngayon na ikaw na. Tinanggap ang pera, nangangahulugan ito na tinanggap mo ang misyon. Hindi ka profesional sa iyo na sumalungat sa iyong mga salita ngayon. Lahat kayo master sa tuktok ng listahan at hindi ba titingnan ka ng iba kung ito ay kilala ng ang iba, panipi. Ang 12 kilalang mga mamamatay na mukha ay nagdilim kapag sila narinig ito. Oo, 12 sikat na assassins. Ang kanilang reputasyon ay masisira kung ang balita ng pangyayaring ito ay kumalat. Gayunpaman, ang target na hiniling nilang patayin talaga. Kakaiba, ang kanyang pagkakakilanlan ay nagpatay sa kanya ng higit pa. Nakakagambala kaysa sa pagpatay sa pinakamayamang tao sa gitna. Lalawigan. May ideya ako. Inisip ito ng babaeng mamamatay tao at
Sabi, maaari kaming magtulungan at patayin ang taong ito. Ito ay A. Simpleng gawain. Gayunpaman, mayroon kaming isang kondisyon, kailangan mong akitin siya sa labas ng lungsod at makahanap ng isang hindi ipinagpalagay na lugar dito para sa amin. Upang patayin siya doon. Titiyakin nito na walang nakakaalam tungkol sa nangyari. Kung gumawa kami ng isang paglipat sa lungsod, kami maaaring mag-iwan ng mga bakas at magiging madali para sa iba. Mag-imbestiga. Panipi. Ang matandang lalaki, pangalawa sa listahan ng pumatay, ay tumango din. Iyon. Magiging mahusay na maaari nating mapupuksa ang katawan ng madali din. Panipi. Kabanata 870. Oo, iyon ang magiging pinakamahusay na pagpipilian na mayroon tayo. Ang lalaking ay numero 1 sa listahan ng pumatay ay tumango din sa kasunduan. Nadama ni Ivan at iba pa ang sinabi ng ibang partido na ginawa. Pakiramdam din. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nagalit sila ng maraming mga Diyos ng digmaan, wala. Sa kanila ay maaaring tumakas kahit na ang mga assassins na ito. Magkaroon ng isang paraan upang makatakas. Sa wakas, tumango si Ivan. Ito ay gagana. Mag-isip tayo ng isang paraan upang maakit ang fan out. Gayunpaman, kailangan mong ipangako sa amin na ikaw magtagumpay ang oras na ito. Hindi namin tatanggapin ang anumang mga pagkabigo. Panipi. Haha, huwag kang mag-alala. Ang taong ito ay hindi isang Diyos ng digmaan, ano? Doon upang matakot. Sa palagay mo ba ay walang saysay ako? Healer. Ang matandang lalaki, na pangalawa sa listahan, ay nadama iyon. Ang sinabi ni Ivan ay medyo nakakatawa at tumawa ng malakas. Tama iyon. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng isang malakas na labanan. Kakayahang makaligtas sa battlefield para sa 5 taon. Gayunpaman, ang pangunahing posisyon niya ay isang doktor, di ba? Kaya, kami hindi na kailangang matakot sa anuman. Kailangan mo na. Overestimated ang taong ito sa pamamagitan ng paggamit ng napakaraming sa atin dito. Panipi. Isang babaeng nasa gitnang may edad na ngumiti nang maramdaman niya na si Ivan at ang iba ay masyadong maingat. Gayunpaman, ito ay nakinabang sa kanila dahil ito ay medyo simple. Para sa napakarami sa kanila na pumatay ng isang tao. Ito ay isang trabaho sa garantisadong madaling pera. Huwag mo siyang maliitin. Kahit na ang taong ito ay isang lamang doktor, may kakayahang siya ay manatili sa battlefield sa loob ng 5 taon. Humakbang sinil ng isang hakbang pasulong. Alam namin na minsan ay nakipaglaban siya sa ilang mga marshal at mga nabigo si marshals na tumugma sa kanya. Pinatay sila ni Fane In. Ang wakas, panipi. Ano? Ang isa sa mga kalalakihan na numero 18 sa listahan ay nagulat nang marinig niya ito. Kung iyon ang kaso, ang taong ito ay may hindi bababa sa kakayahan ng labanan ng isang 1-star na hari ng digmaan, o siguro ng isang 2 bituin na hari ng digmaan. Tiyak na mahirap hawakan ang isang tulad nito. Panipi. Humph, maaaring mahirap para sa iyo ngunit hindi pa rin ito issue para sa akin. Ang matandang lalaki, pangalawa sa listahan, umikot. Malamig at kumilos pa rin ng walang pasubali. Mabuti na ang mga lalaki ay tiwala. Ang taong ito ay tiyak na hindi makatakas sa kanyang kapalaran sa napakaraming sa inyo na nagtatrabaho. Sama-sama sa oras na ito. Tumango si Ken at sinabi, paano ito? Lumibot tayo at tingnan. Tingnan natin kung saan tayo dapat akitin ang taong ito upang maging mas madali itong palibutan at isawsaw mo siya. Kalaunan, kakailanganin lamang natin siyang maakit doon. Panipi. Lahat ay nagsimulang tumingin sa paligid. Sa wakas, isang matandang lalaki tumalon sa isang puno at tumingin sa malayo. Nang siya ay bumalik, may kaunting ngiti siya sa mga sulok ng ang bibig niya. Natuklasan ko ang isang magandang lugar at mangyayari. Mahirap para makatakas ang taong iyon. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.